Mga kapatid na nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, itong pagsasagawa natin ng sala, pagdarasal, ay kabilang ito sa 5 haligi ng Islam na kung saan ay obligado sa ating mga Muslim. At ito ay sa pamagitan ng ating mga kilos o kaya ay mga salita, mga gawa. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, napakahalaga itong pagdarasal, mga kapatid, ng 5 beses sa loob ng isang araw, sapagkat ito ay nakakapanatag, nakakapagbigay ng kaginhawaan, kasaganaan dito sa mundo. Ibig sabihin ay nakakapahinga ang tao sa pamagitan ng kanyang pagsasagawa ng sala. Tulad ng sinabi ni propeta kay Bilal, sabi niya, arihna biha. Arihna biha. Kinakailangan natin maunawaan ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito sa mundo, nakakapagbigay sa atin ng pahinga. Hindi ito nakakapagod. Sa isang naisalaysay na hadith, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na nabanggit ni Salim na anak ni Abi Ja'd, na kung saan ay sinabi ng isang lalaki, qala rajulun laitani sallaytu fastarahtu. Sana ay nagsala ako, nagsagawa ako ng pagdarasal at nang ako ay makapagpahinga. Alam ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, iba ang pagkaintindi ng mga sahaba sa sinabi ng lalaking ito, mga kapatid. Fakaannahum abu alayhi zalik. Para bagang pinintasan nila ang lalaking ito na nagsabi na sana nakapagsala ako, nakapagsagawa ako ng pagdarasal at nang ako ay nakapagpahinga. Para bagang lumalabas, kung hindi natin intindihin mabuti, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, para bagang lumalabas na pabigat ang pagdarasal. Magdasal na para tapos na. Dahil dito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay sinabi ni Salim, sabi niya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Para may tuwid ang pagkaintindi na pinintasan nila itong lalaking ito. Narinig ko, sabi niya, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, Ya Bilal, aqimis salah, arihna biha. O Bilal, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Bilal, aqimis salah. Pag sinabi na aqimis salah, sa literal na kahulugan ni isagawa mo ang pagsala. Ibig sabihin ito sa pagpapaliwanag kay sino si Bilal? Siya ang tagapanawagan ng azan. Ikaw ay manawagan na ng pagdarasal, manawagan ng azan, mag-ikama, magsagawa ng sala. Arihna biha. Papahingain mo kami sa pamamagitan nito. Pag hindi naman natin ito maintindihan, mga kapatid, ay maguguluhan ang ating kaisipan sa pamamagitan ng matalinghagang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kahulugan ng arihna biha ay ang sala. Manawagan ka na ng pagdarasal, manawagan ka na ng azan, para makapagsagawa ng sala, linastariha biha, upang tayo ay makapagpahinga.
Ibig sabihin nito ay nagpapahinga ang ating mga puso. Nagpapahinga ang ating mga sarili dito sa mundo mula sa anumang mga problema, anumang mga pagod na dinadanas natin dito sa mundo. Subukan natin kapag tayo ay nagsasagawa ng sala, ay ibig sabihin nagiging mapanatag ang ating kalooban. Pero kung tayo ay nagsasagawa ng sala na hindi alang-alang sa Allah, walang khusyu', walang pangangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, para bagang ganun sa pagkaintindi na magsagawa ka ng sala para tapos na, magdasal ka para tapos na, para wala ka nang intindihin, wala ka nang isipin pa. Magaan ang pagkaintindi na dapat magsagawa ng sala, magsagawa ng pagdarasal para mapanatag, maginhawa, makapagpahinga ang ating mga puso, ang ating mga sarili. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ibang-iba ang nararamdaman natin kapag ating natapos na isagawa ang sala. Pero subukan natin. Pag hindi tayo makapagsagawa ng sala, pagdarasal, ay parang hindi tayo mapapakali. Parang mabigat na mabigat sa ating kalooban. Parang hirap na hirap tayo. Parang takot na takot tayo na baka dumating sa atin ang kamatayan ay hindi tayo nakapagsagawa ng sala. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sa isa pang hadith na naisalaysay ni Anas bin Malik, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ila qurratu aini fi salah. Sa ibang salaysay, wa ju'ilat qurratu aini fi salah. Ibig sabihin nito ay ginawa na qurratu aini, kasiyasiya sa aking mga mata, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagdarasal. Kasiyasiya sa aking mga mata ang pagdarasal. Sikapin natin na kasiyasiya sa ating mga mata ang pagdarasal. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagdarasal ay kapag hindi taos puso, ay mararamdaman natin na ito ay mabigat, mararamdaman natin na ito ay mahirap. Kaya lagi tayong maghingi sa Allah subhanahu wa ta'ala ng pagtitiis at pagsasagawa ng pagdarasal. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, wasta'inu, at kayo ay maghingi ng tulong, bisabri, sa pamagitan ng pagtitiis. Lahat ng uri ng pagtitiis, maghingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bisabri, sa pamagitan ng pagtitiis, wassala, at sa pamagitan ng sala, pagsasagawa ng pagdarasal. Maghihingi tayo ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagdarasal, wa innaha lakabiratun, katotohanan na ito ang pagdarasal, lakabiratun, ay tiyak na kabira. Pag sinabi naman na kabira, hindi naman natin maunawaan. Kasi ang ibig sabihin ng literal na kahulugan ng kabira ay malaki. Pero ang kahulugan niya ito sa tafsir ay ibig sabihin ay thaqila o syaqqa. La thaqilatun, la syaqqatun. Ibig sabihin na ito ay mabigat at ito ay mahirap. Illa alal khashi'in, maliban na lamang sa mga taong mga khashi'in, mga taong may taimtim na pagpapakumbaba sa kanilang pagsasagawa ng pagdarasal. May pangangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nawala yung pangangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala sa tao yung pangangamba sa kanyang pagdarasal, ay ibig sabihin ay mabigat, mahirap para sa kanya na nararamdaman niya sa kanyang pagsasagawa ng pagdarasal. Pero kung mayroong pangangamba, ay magiging mapanatag ang kanyang kalooban. Ibig sabihin ay nagbibigay ng kaginhawaan, nakakapagpahinga ang kanyang puso at ang kanyang sarili.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.